unang panahon, sa lupain ng diwata ng Baruna, may isang kwentong pag-ibig ng magandang diwata na si Rosie at ang gwapong diwata na si Flynn na hinahangaan ng marami. Si Rosie ay matigas ang ulo at makulit na dalaga na laging pinagtatawanan si Flynn, habang si Flynn ay laging mapagparaya at maamo. Inaalagaan si Rosie. Partikular, sa lupain ng diwata kung saan sila nakatira, mayroong alamat tungkol sa isang lawa na kilala bilang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan sa kailaliman ng misteryosong kagubatan. Ang gubat na ito'y narinig ding bahay ng madilim at masamang mangkukulam na nagangalang Helen. Ang mga tao ay palaging pinapayuhan ng matandang diwata na lumayo sa lugar na ito dahil may nakaselong madilim na bagay na lubhang mapanganib. Kung mayroong mang magpalaya dito, ang lupain ng diwata ay malalagay sa panganib. At ang mga diwata ay malalagay din sa gulo. Ngunit labis na nagtataka si Rosie tungkol dito. Flynn, narinig ko na ang lawa ay ang lawa ng mga hiling. Kapag pumunta ka doon para humiling, matutupad ang lahat ng nais mo. Ngunit iyon ang pinagbabawal na lupain. Hindi tayo dapat pumasok. Tayo yung mga diwata. Meron tayong mahika. Anong kinatatakutan natin? Gusto kong pumunta doon para humiling, para sa ating pagmamahalan. Pagkatapos, hinawakan ni Rosie ang kamay ni Flynn at hinila siya sa pintuan ng misteryosong kagubatan. Nag-aalala si Flynn at pinigilan si Rosie. Rosie, tingin ko hindi dapat tayo sumuway sa matanda. Paano kung malagay natin sa panganib ang lahat? Pupunta lang ako doon para humiling. Hindi ako magtutulot ng anumang panganib. Kung hindi ka sasama sa akin, pupunta ako doon mag-isa. Pagkatapos nun, tumakbo si Rosie at naglakad sa pintuan ng kagubatan. Nag-aalala si Flynn at nagmamadaling hinabol siya. Sa sandaling lumakad sila sa pintuan, pareho silang natigilan. Sa harap nila ay isang kamangha-manghang maliwanag at kumikinang na tanawin. Naku, napakaganda ng lugar na ito. Tara, Flynn, pumunta tayo sa lawa ng kahilingan. Ngunit, sabi ng matanda, Hihiling lang, hindi naman magtatagal. Hindi mo ba ako mahal? Walang magawa si Flynn na sinundan si Rosie hanggang sa dulo ng gubat. Ako, si Rosie. ako si Flynn. Hinihiling namin na mamahalin namin ang isa't isa magpakailanman. Nang dumampi ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng tubig, isang itim na ipo-ipo ng tubig ang lumabas mula sa ilalim ng lawa at nagdala ng nakakatakot na tawa. Sa wakas, nakalaya na ako. Biglang nagdilim ang kagubatan. Kumalat ang maitim na usok at lumitaw ang isang mangkukulam na may masamang muka. Ikaw? Sino ka? Saan ka nang galing? Ako? Ako ang sinelyohan ng matandang diwata nyo sa loob ng libo-libong taon. Sa malamig at malalim na lawang ito. Ngayon, pinalayaan nyo akong dalawa. Kami, wala kaming ginawa. Oo, wala kang ginawa. Ngunit ang pagiging makasarili at pilit gawin ang gusto mo, Rosie, ang iyong kabiguan at kahinaan. Si Flynn ang susi para makalaya ako. Ikaw ang maalamat na itim na bruha na si Helen? Tama! Ako yon. Nang marinig iyon, nag-aalalang hinila ni Flynn ang kamay ni Rosie at tumakbo palayo. Gusto mong tumakas? Hindi yan madali. Galit na tumalikod si Rosie upang labanan ng mangkukulam. Ngunit bago niya magawa ang anuman, isang malaking sinag ng mahika ang tumama sa kanya. Tulungan mo ako! Flynn, gumising ka! Kasalanan ko. Napakamakasarili ko. Grabing pagsisisi ang pakiramdam mo. Kapag mas maraming negatibong emosyon ang mayroon ka, nagiging mas malakas ako. Ikaw, napakalupit mo. Ang kasamaan ay ang kapangyarihan ng lakas. Inaalalang nakaraan, dati akong nagpakalat ng takot at panibugho sa mundong ito. Ginawang magulo ang mga diwata at labanan ng isa't isa na nakatulong sa aking lakas na tumaas ng husto. Akala ko ako ang magiging reyna dito.
Pero hindi ko akalain na kukunin sa akin na matandang diwatang yun ang lahat. At sinelyuhan ako sa malamig at malalim na lawa sa loob ng 100,000 taon. Napakalungkot nun. Dahil nararapat sa'yo yun, ang isang tulad mo ay mag-isa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung gayon, lahat tayo ay magsasama-sama na tikman ang kabiguan. At magsisimla ito sa iyo. Panoorin mo ako! Pinaulanan silang dalawa ng mahika ng bruha. Ngunit laking gulat niya nang ang kanyang mahika ay naitaboy ng kanilang pagmamahalan. Imposible! Huh? Yan ang kapangyarihan ng pag-ibig na hindi mo makukuha. Yan din ang bagay na nakatanggal ng iyong selyo. Walang kapangyarihan ng negatibong emosyon. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang kapangyarihan. Pagkasabi nito, sinubukan ni Rosie ang lahat para tirahin ng mahiwagang sinag ang bruha. Ngunit hindi kayang pantayan ng kanyang lakas ang itim na lakas ng bruha. May tiwala ka ba sa pagmamahal mo? Kung gayon, gagamitin ko si Flynn para magsanay ng mahika at gawing galit sa'yo si Flynn. Ang poot na iyon ay magpapalakas sa akin kaysa dati. At kailangan mong magdusa ng matinding sakit. Maghintay ka, tignan mo! Nataranta si Rosie at tumakbo papunta kay Flynn. Pero huli na, kinuha na siya ng bruha. Flynn! Flynn! Oo, aking Flynn! Si Rosie ay labis na nagsisi at nag-aalala. Dahil siya ay pabigla-bigla at makasarili, iniligay niya si Flynn sa panganib. Pati na rin ang lupain ng diwata. Mabilis na lumipad si Rosie para humingi ng tulong sa matanda. Tulungan mo ko. Ako'y sinira ko ang selyo at pinalaya ang masamang bruha si Helen. Siya'y kinuha niya si Flynn. Anong sinabi mo? Malaya na si Helen. Ako, nagpunta lang ako sa ipinagbabawal na lawa ng kamatayan para humiling. Pero sinong mag-aakalang? Napabuntong hininga ang matanda at tinitigan ang mga sugat ni Rosie. At pagkatapos ay marahang gumamit ng mahika para pagalingin ito. Ang totoo, kapatid ko si Helen. Pero bulag niyang sinunod ang itim na kapangyarihan. Gamit ang negatibong emosyon ng mga tao para buuin ang kanyang lakas. Hindi sa walang awa kung itinaboy si Helen, ngunit ikinulong ko siya sa ilalim ng lawa. Kung gayon, pakiusap po. Sabihin mo sa akin kung paano hanapin si Helen at matalo siya para itama ang aking mga pagkakamali. Ito ang hiyas ng kapangyarihan. Makakatulong ito sa iyo na talunin si Helen. Kakailanganin ito ang lakas ng iyong pag-ibig at ang iyong lakas ng loob upang mapagana ang kapangyarihan ng hiyas na ito. Gagawin ko talaga ito, pero saan ko hahanapin si Helen? Ito ang lugar kung saan nagtatago si Helen. Bilisan mong pumunta doon bago pa matagumpay na makapagsanay si Helen ng mahika. Kung hindi, lubhang nanganganib si Flynn. Iniyuko ni Rosie ang kanyang ulo upang pasalamatan ng matanda at pagkatapos ay kinuha ang hiyas para iligtas si Flynn. Sa oras na iyon, sa latian ng Hera, ang bruhang si Helen ay patuloy na inililipat ang kapangyarihan ng kadiliman upang kontrolin at baguhin si Flynn. Kawawang Flynn. Ang makasariling si Rosie na iyon ay iniwan ka at tumakas. Sarili lang niya ang mahal niya. Palaging ginagawa ang lahat ng gusto niya. Hindi iniisip ang nararamdaman mo. Hindi! Dadating talaga si Rosie at ililigtas ako! Bulag kang nagtiwala sa kanya. Hindi pupunta si Rosie dito. Nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Imposible yan! Ang pagmamahal at pagtitiwala ni Flynn ay humina at unti-unting nauwi sa galit at kawalan ng pag-asa. Nalabis na nagpasaya kay Helen at siya ay mas lumakas. Nang malampasan ni Rosie ang maraming paghihirap para marating ang dulo ng latian ni Hera, si Flynn ay tuluyang nasakop ni Helen. Flynn! Nandito ako para iligtas ka! Patawad pero huli na. Ngayon, tignan natin ang lakas ng iyong pagmamahal. Flynn! Mabilis na sirain si Rosie. Anong pakiramdam na nawasak ka ng taong mahal mo, Rosie? Hindi pwede! Flynn, tignan mo ako! Ako si Rosie, ang mahal mo! Flynn! Flynn! Pakiusap, tignan mo ako! Isa lang! Sa kabila ng walang kabuluhang pagsigaw ni Rosie, wala pa ring buhay ang mga mata ni Flynn. Bumagsak sa lupa ang mahiwagang hiyas sa katawan ni Rosie. Dali-dali niyang pinulot ang hiyas at itinutok sa mangkukulam.
Ang maliwanag na ilaw mula sa hiyas ay tumakot sa bruha. Tinira niya si Flynn at kinontrol siya. Rosie, pakitapon ng hiyas. Masakit para sa akin. Masakit. Anong dapat kong gawin? Flynn, ayokong magdusa ka. Dahil sa mahal ko, nawala ang nag-iisang pagkakataon kong magapi ang masamang mangkukulam. Tinignan ni Flynn ang mga mata ni Rosie na parang nagniningning sa pagmamahal. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at mahinang tumawag. Rosie, aking Rosie. Si Helen nang makita ito ay nataranta at gumamit ng mahika para mabighani si Flynn. Flynn, nagdadrama lang siya. Nararapat sa kanyang pag-iwan niya sa'yo. Tumingin si Rosie sa mga mata ni Flynn at naramdaman ang pagmamahal nito. Kaya napaka-emosyonal nito. Lumapit siya kay Flynn at niyakap ito. Nakikilala mo ko, hindi ba? Naalala mo ko, di ba? Pagkahawak kamay tayo at humiling sa pinagbabawal na lawa na sana'y lagi mo akong protektahan. Flynn, mahal kita. Ang halik mula sa matinding wagas na pag-ibig na iyon ang gumising kay Flynn at nagpalaya sa kanya mula sa madilim na mahika ng mangkukulam. Tumayo si Helen at ginamit ang kanyang lakas na tirahin silang dalawa. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay lumikha ng isang walang kapantay na bilog ng kapangyarihan na humarang sa lahat ng mahika. Ang sirang hiyas ay nagpagaling din sa kapangyarihan ng pag-ibig ni Flynn at Rosie. At pagkatapos ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag na sumunog kay Helen sa isang iglap. Bumalik ang dalawa sa lupain ng diwata at ibinalik ang hiyas sa matanda. Napagkasunduan nilang maingat na idaos ang kasal nila ng matanda. Sa araw ng kasal, ibinigay ng matanda ang mahiwagang hiyas kay Flynn at Rosie dahil ito ay ang katunayan ng kanilang pagmamahalan.